Ina mo, Sara! Ina mo, Sara! Ina mo, te! Magnanakaw ka! Grabe yun! May basketballista ka daw! Dead on the spot ang isang political vlogger matapos babarilin habang papasok ng bahay sa Caloocan. Eto mga kababayan, matapos paslangin sa Caloocan ang political vlogger na kilalang sumusuporta sa administrasyong Bongbong Marcos na si Mima Alicia, ay agad namang nagpakalat ng video sa social media ang mga kasamahang vlogger ni Mima Alicia na kung saan tila ibinato nila sa mga DDS ang pagpaslang sa kanilang kasamahan. Dami alam sa 2028, gustahan tayo, maglalako ka o kaya magiging isang balimbing. So kung titingnan po natin ang comment na ito mga pre, pagbabanta din po ito. So yan po, no, si Diana Gadi. Pinapakita ko lang po dito kung sino yung mga nagbanta sa ating kaibigan na si Mima Alicia. Ngayon, ang nagbanta po dito ay mga DDS mga pre. Kaya hindi nyo kami mabiblame kung ang ididiin namin kayo ng mga DDS na nagbabanta. Ano sa tingin nyo mga kababayan, sapat na bang dahilan ang mga di umano'y mga komentong pagbabanta sa comment section upang ibentang sa mga DDS ang pagpaslang sa biktima? Kung ang isang tao may pinaplanong masama sa kanyang kapwa, sa tingin ko hindi na kailangan pan magkomento sa social media nang sa ganon. Hindi siya ang paghihinalaan sa isang krimen. Samantala, silipin naman natin ang sinabi ngayon sa social media na di umano'y nagkaunsihan daw sa partihan sa sahod, dahilan upang mauwi sa pagpaslang kay Mima Alicia. Base ito sa nakhalap nating isang conversation na kung saan sinabi dito na 2 million lang yung binigay yung parte mo, na kay Boss B pa, wala sa akin. Nag-reply naman na, talaga ba? Kausap ko now lang si Boss, sa inyo daw inabot. Kinukupal nyo ba ako? Ang reply dyan, kung may parte ka sa 2 million edi 5 na maghahati dun. Parang 4 na tao lang yung tig 250,000. Sumagot naman ito na talaga bang 2 million lang. 2.5 ang binigay, wag nyo akong galitin. Nag-reply naman na bahala ka nga. Sabay reply umano nitong si Mima Alicia na maliit lang ang Caloocan. Ako pa kukupalin nyo. So yung mga ganitong conversation mga kababayan, pwede natin sabihin na may katotohanan at pwede rin sabihin na gawa-gawa lamang. Samantala yung sinabi nila sa conversation na si Boss B ay dati umano itong kakilala ni Jay Guevara ng Banateros, na kung saan pinakita niya ang isang video clips nung panahon na iisa ang kanilang sinusuportahan hanggang sa dumating ang oras na nagkanya-kanya na sila. Mga Banateros, mga kabiyaya, ito ipapakita ko sa inyo yung video. Unang meet ko kay Boss D. Boss B pala, Boss B. Ba't Boss D? Kay Boss B, kung saan ay kasamahan ko pa dito or kasama ko pa etong mga ibang mga vlogger ng loyalista. So bali ako lang ang nagbubukod tanging hindi naging vlogger na sumusuporta kay Marcos Jr. So dito sa video ito ipapakita ko sa inyo, yung mga vlogger dito ay sila na ngayon yung mga vlogger na sumusuporta sa administrasyong Marcos. At dito rin sa time na to, ito ay patawag, no, na pasasalamat sa amin sa pagtanggol namin sa Tito, Vic and Joey noon. Pero ulitin ko labas po dito si Bossing Vic Soto, si Master Henyo Joey De Leon. So labas silang dalawa dito sa isyung to. Pero at etong meeting place labas din po, no. Pero dito makikita niyo nakasamahan mga kasama ko pa yung mga dating mga kasamahan ko sa TBJ Defender. At dito ko unang nakilala si Boss B, na kung saan ditong sa time na to ay hindi ko tukoy kung pati yung mga kasamahan ko ay nirecruit na sila dito, pero inisa-isa kami na kausapin. Dito sa time na to, ito yung offer sa akin na 70,000 per month, tapos may kasama pang kotse. Tapos para lang sumuporta sa administrasyon. At dito rin nagsimula na nagtaka na ako bakit biglang nagbago na yung mga kasamahan ko, kasi alam nila na ako ay magiging na ako ay hindi susuporta or ako ay susuporta sa mga Duterte. Dito sa time na to, nagulat ako, yung GC namin ng TBJ Defender ay biglang tumahimik na. Tapos inuunti-unti na nila akong banatan or inuunti-unti na nila akong, alam mo yun, gawan ng issue na kesyo scammer, kesyo
rapist daw, gano'n. Basta marami silang ibinibintang sa akin. So, ito ay sa totosin, may 14 minutes akong video, may 17 seconds, ito 17 seconds na ipapakita ko. At abangan nyo na lang yung mga susunod pang mga kabanata dito itong mapatungkol kay Boss B na recruiter or isa sa mga nagpapasweldo sa mga bayarang vlogger. So ito po yung video at panoorin nyo. Ayan po mga kababayan, isang matibay na ebidensya ni Banateros J. Guevara na kung saan magkakasama sila nung araw sa nabanggit sa isang conversation na si Boss B. Bukod dyan mga kababayan, silipin din po natin ang isang video ni Mima Alicia na kung saan stress na stress ito sa kanyang dating karelasyon na kung saan sinasabi ng iba na posible umanong may kinalaman sa kanyang biglang pagpanaw. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi up to this moment, ginugulo pa din ako ng ex ko. Yung tipong ako na nga yung nabugbog. Yung tipong ako na nga yung nasaktan. Kinuha yung iPhone 11 ko. Sinira pa yung iPhone 13 ko. Tapos up to this moment, ginugulo niya pa din ako. Tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers. Katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue. Gumagawa ng dump account para sirain ako. Tapos yung pinakamasakit dito, guys, yung scandal video niya, na hindi naman ako yung nandoon, pero hindi nadawit niya ako. Hindi ko alam kung ano yung reason niya, kung bakit niya ginagawa lahat sa akin to. Pero ako maayos po ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos, okay, sige. Sabi ko, mag-iwalay na tayo kasi ayoko na, sobrang sakit na. Hindi na nga ako nagsalita. Ilang buwan ako na nahimik sa mga pambubugbog sa akin. Ilang beses mong inila yung buhok ko. Ilang beses mo kong pinahiya at tinuulang. Hindi ako nagsalita na nahimik lang ako. Tapos malaman-laman ko na ang dami mo pinapakalat na fake news sa akin. Tapos gumagawa ka pa ng sandamakmak na dami account para sirain ako. Hindi mo ko tinitigilan, tinatanong ko, ano ba yung nagawa ko sa iyo? Ikaw na nga itong may atraso sa akin. Yung magulang mo, hindi pa ako binabayaran sa 325,000 ko. Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa din tumitigil sa kakagawa ng dami account. And alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny, alam kong ikaw yan. Huwag mong i-deny yan. Sobrang sakit. And up to this moment, guys, yung depression ko mas lumalala. Mas dumadami yung tinitake ko na medicine. Kasi minsan may times na gusto ko na lang kitilin yung buhay ko. Dahil sa ginawa ng ex ko na dinadamay niya ako sa mga scandalous na video niya na kahit hindi naman ako. Hindi ko alam kung ano yung purpose. Tapos meron siyang sinasabi na bayaran daw ako. Yung pagkatao ko, pok-pok daw ako. Sobrang dami niya sa akin sinasabi. Lahat ng yun pinabayaan ko. Ang gusto ko lang naman yung tahimik na buhay. Pero hindi mo sa akin maibigay-bigay. Tapos na tayo, diba? Tapos na tayo. Naiiyak ako kasi tapos na tayo. Ba't hindi mo ba din ako tinitigilan? Ba't hindi ka na lang mag-move forward, diba? Sobrang natama na. So ito yung isa sa mga video ni Mima Alicia na tila hindi kaya gawa ng reaksyon ng kanyang mga kasamahang vlogger, mga kababayan, na para bang nakafocus lang sila sa kanilang bentang sa mga DDS, na dapat tingnan natin yung lahat ng posibilidad na maaring mangyari sa pagpaslang kay Mima Alicia. Samantala silipin naman po natin ang ibang videos ni Alicia na kung saan matindi ang kanyang birada sa mag-amang Duterte. Ina mo talaga, Sara Duterte. Ano na naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo. Kaya ba naman mga minamahal? Imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagansyo, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tokhang-tokhang? Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong inang balitang kumakalat
na to. And totoo nga naman yung sinasabi, di ba? Na katawan mo, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Pero ito yung ito yung napakagagong ginawa mo. Ginawa mo yan. Oo. Sinarapan ninyo yung mga gabi ng lagim. Tapos nung may nabuo na, anong kasalanan ng sanggol para ipa-abort mo? Tingnan nyo naman yan, oh. Kung totoo man. Kung totoo. Kaya ka mayat-maya pumupunta ng ibang bansa kasi nagpalaglag ka. Ito, gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako, ayaw manira. Hindi ka naman sumasagot sa impeachment. Meaning, totoo ba yon? Silent means yes? Ngayon, gusto naming marinig dito. Totoo ba na nagpalaglag ka ng bata, Sara Duterte? Totoo ba itong balita ng isang vlogger na kaya ka pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka? Sinong lalaki ang tumira sa'yo? Sinong lalaki ang bumembang sa'yo? Ina ka talaga? Kinakahiya ka naming mga babae. Tatay mong karton! Tatay mong karton! Tatay mong karton! Lalagay sa garapon ng garapon! Sino ba si Mima Alicia? Si Mima Alicia ay isang solid BBM supporter o vlogger. Bakit nga ba sikat si Mima Alicia? Si Mima Alicia ang isa sa mga BBM vlogger na nagpakalat ng kasinungalingan na si BP Sara daw ay nagpalaglag, na si BP Sara daw ay may kabit. At si Mima Alicia lang din ang isa sa mga BBM vlogger na nagpauso ng tatay mong karton habang sinasayaw niya ito. Maraming mga Duterte supporters ang nagalit talaga dito kay Mima Alicia dahil wala itong respeto. Walang preno ang mga content nito. Talaga maraming magagalit dito. Pero kilala nyo ba si Mima Alicia kung gaano siya katapang? At pakinggan natin ito. Ano gusto mo? Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige Ano na. gusto mo? Sige na, nakaka-traffic. Ikaw ang tanongin ko, Ang ano ba tapang yung niya, gusto diba? mo? Hindi nga, ikaw kuya. Kuya, ano ba yung gusto mo? Tanginan nyo ha? Hindi nga, ano ba yung gusto mo? Ina ka ha? Kayo yung nangungupal dito ha? Tragisan kayo. Ayan po mga kababayan, para sa inyong mga opinyon, maaring ikomento sa ibaba ng video. Maraming salamat po.